Hay! Nya, nya, charan. Facebook is an idealistic and optimistic company. For most of our existence, we focused on all of the good that connecting people can do. Facebook is making a major move into mobile this morning, the social media behemoth. Gina Rodriguez also ended up in hot water this past October when she was getting her hair done. As of today, mahigit kumulang 2.7 billion ang active users ng Facebook. Ibig sabihin, kung isa siyang bansa, siya ang pinakamalaki in terms of population. At pwede siya maghamon ng suntukan na one-on-one kahit kaninong superpower na bansa. Astig, di ba? Nagbukas ang Facebook ng pintuan sa iba't ibang mga social media entities gaya ng Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat at marami pang iba. At kasabay nito ay nagbukas din ang mga sites na ito ng pintuan para sa isang bagong mundo. Ang mundo ng social media. Welcome to social media, kung saan lahat ay political analyst, sports analyst, beauty pageant analyst, data analyst, lahat analyst, all rolled into one. No wonder it stinks. Gets? Pero kidding aside mga kasokmed, tayo at sa gusto natin, social media has become a very important part of our lives. It has become a universal platform for almost anything. Sports, education, business, entertainment, music, name it. Lahat yan nandyan. But sadly, even vulnerable mistakes. Misinformation and so-called fake news. Cancel culture. Camila Cabello apologizing for past racist language and images. I remember just recently na nag-tweet ang isang high-ranking government official which I found na somehow during this time of the pandemic is very useless para sa akin. I reposted it and said some insulting things which ang nangyari nabash ako. So, two things. Nabash na nga ako, hindi pa nakuha ng mga tao yung gusto kong mensahe, which is because I was being irresponsible as well. Para sa akin, ang lesson lang, if you really want to say something and help, be straight to the point, stop with the insulting, kasi babalik at babalik sa'yo, whether you're a celebrity or not. Who would have thought na ang isang social media platform aiming for a harmonious relationship in a global scale, magiging pugad ng negativity, hatred at kontrobersya. How ironic, di ba? Ang sinasabi nating social media na pagkalaki-laki ng mundo, somehow it feels na paliit ng paliit, pakitid ng pakitid. Mabuhay! Welcome to Phase 2. My name is Suri. Hi Suri, naugutom ako. Find me restaurant. One moment. Ayos. Sa iyong harapan ay may plato. At sa plato ay may tinapay. Bon appetit! Ayoko ng ganito. Gusto ko ng steak, ng wine. Sorry. Request invalid. Goodbye. Isipin niyo, 2.7 billion ang nagsisiksikan sa ganito kalit na spasyo. Buti sana kung mga mahal mo sa buhay yan. Or kung harmonious. Paano kung toxic? Sa iyong harapan ay may plato. At sa plato ay may tinapay. Bon appetit! Kung lalaki ang tubig, Suri, puro ka voice over dyan eh. Bigyan mo. Doc Gerald, masasabi natin ang social media is a double-edged sword. What can you say about that? Yung double-edged sword na tinatawag natin, pwede kang maging matalim sa pagiging tama dahil paglalaban mo yung tama. However, pwede ka rin maging matalim kung gugustuhin ng tulad ng ibang tao na manira, manakit ng ibang kapwa. Yung pagka-double-edged sword ng social media, it's a power na meron tayo eh. Ang tanong doon, nasa ang edge ka doon sa power na yun? Kung sword lang din ang pag-uusapan, lagi ang may kaakibat na warriors, mga mandirigma, or should I say, trolls, mga orcs. Kaya ngayong panahon ng social media, this is your double-edged sword.
Ching? Ito ako sa'yo. Bakit? Ay, sorry Kuya Pao. Ito kasi mga to nilalait yung profile picture ko eh. Tingin. Wow. Tatandaan nyo filters are okay. Yung pagpo-post sa Starbucks, kahit di ka nagkakape, okay lang yun. Yung pag-check-in sa 5-star hotel, kahit wala kang pera, okay lang din yun. But, for me, these are just masks to hide your real self-worth. Madali lang maging maganda at saka gwapo. Kailangan mo lang self-confidence and good character. Kaya masasabi ko sa inyo, huwag kang scared, tol. Bin, paabot nga yung patis. Ha? May gusto kong palabasin. Anong gusto mong palabasin? Ikaw, anong gusto mo palabasin? Anong gusto mong palabasin? Huy! Kayo, gusto kong palabasin. Tira yung dalawang to. Magkaharap na yan na nag-aaway pa. Paano pa kaya kung sa social media yan? Yung mga post. Alam nyo kasi, yung mga magbabarkada, ang daming nagkasira dahil yung iba misunderstanding over nothing. May mga kaibigan kasi tayo, nuknukan ng sensitive. Feeling nila tungkol sa kanila lahat. Ganun ka ba? Offend-minded ka ba? Huwag ganun. Asa yung patis? Looks familiar? Sa mga barkada, meron talagang ganyan. Si Miss Know-It-All or Mr. Know-It-All. Hindi may iwasan yan. Yung alam lahat, laging nagbibigay ng unsolicited opinions. Kapag pumutok ang bulkan, nagiging volcanologist. Kapag NBA, nagiging sports analyst. Mas magaling pa magbigay ng bata sa mga congressman. Alam nyo mga tol, kayong laging ganun. Ang masasabi ko sa inyo, boom! Walang humihingi ng opinion mo. Kobe Bryant. Kobe Bryant? Asan na? Uy! Idol! Pre, pretty pala oh. Ang galing mo! Sino pa? Ito, Lembron. Lembron? And lastly, shout out sa mga taong mga wala lang magawa. Mga mema lang. Magpo-post lang para makapanakit. Alam nyo, kung isa kayo sa mga ganon, nako, wag kayong ganon. Wag kayong coops. Mga coops. Ay, hindi ka coops. Alam nyo, at the end of the day, it's not about who's right or who's wrong, who's bad or who's not. It's not even about religion or political affiliations. It's not about possessions. It's not even about you. Spoiler alert, guys. Not everything is about you. Ang pinaka-importante ay respeto. Tama. Matuto tayong rumispeto. Oh, by the way, the most important thing is